What's up mga kaibigan? Nandito na tayo sa ating part 5 ng ating chess opening surprise sa Sicilian Defense at ito ay tungkol sa Gao Pao variation. Ito pong Gao Pao variation na to, bali bago lang to sa akin kasi nalaman ko lang ito ngayong itong nakarang February. Nagsisearch po kasi ako ng mga variation or mga opening surprises sa Sicilian at bali nakita ko ito. So isinama ko na siya sa aking mga chess opening surprises na video. Pero bago tayo magsimula ay huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell na all para mabigyan ko kayo ng isang free chess ebook. Pili na po kayo ng mga ebooks na na-flash ko po kanina. Okay, start na po tayo. E4, C5, Knight F3, E6, D4, C takes D4, Knight takes D4, Knight F6, Knight C3, Queen B6. Ito yung tinatawag natin na Gao Pao variation. So sa panglimang move ng black ay nag Queen B6 siya. Early exposure ng kanyang black queen. Itong Gao Pao variation na to, bali natuklasan ng chess player na taga Sweden, si Rolf Martens. Tapos pinag-aralan niya ito ng kanyang mga kasamahan noong panahon na 1980s hanggang 1990s. So dito, yun nga, nagkaroon ng early development or early exposure sa black queen para lagyan ng pressure yung D4 square. D4 tsaka B2 square dyan. Ang gagawin naman ng itim dito, pwede siyang mag Knight B3 agad. Knight B3 para isang Knight B3 lang, okay na lahat. Or E5. Mag-aatake lang sa kanya sa Knight F6 ng itim dyan. So pwedeng E5 or Knight B3. Unahin muna natin ang E5. E5 tapos nag-bishop C5 yung itim dito. Sasabay lang siya sa pag-atake ng itim, ng puti sa kabayo tapos kabayo din ang atakihin ng itim dito. Tapos ang ititira naman ng puti dito ay pwedeng bishop E3. Suporta na lang sa knight sa D4. Tapos dito pwedeng knight D5. Yan, knight D5 or queen takes B2. Unahin muna natin ang knight D5. Nag-knight D5 ang item. Tapos, ang gagawin ng puti naman dito ay kakainin yan. So, knight takes D5. E takes D5, sabayan lang. Tapos, knight F5. So, ang gagawin naman ng itim dito, queen takes B2. Yan. So, tinanggap yung gambit sa yung pawn sa B2. Ngayon, after queen takes B2, merong 5 tira ang puti dito. Pwedeng knight D6, yan, check. Or knight takes G7, check ulit. Or pwedeng mag F4 para dagdag suporta sa E5 pawn. Pwede ring mag bishop takes C5. Or ang isa pa ay bishop D3. So isa-isahin po natin. Unahin natin yung knight D6 check. Nag-knight D6 check. Ang move naman dito ay bishop takes D6 para hindi na mag-king move na lang. So binigay yung dark square bishop ng itim. Nag-e takes D6. At dito, pwedeng tumira ng queen B4. Check. Dito makakalamang ang itim ng isang pawn kasi makukuha yung D6 na pawn dito. Yung D6 ng puti. Yan. Although, madadali din yung kanyang pawn sa D5. Yan. Pero, kung bibilangin natin, lalamang ng isang pawn talaga yung itim dyan. So, let's say wala na to. Wala yung D6 tsaka D5. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Samantalang yung puti kasi, 1, 2, 3, 4, 5. So dyan, nakalamang yung itim ng isang pawn. Yan yung mangyayari kapag nag-knight D6 yung nag-knight D6 yung puti dyan. Ngayon, tingnan naman natin kapag
Ito naman, nag-knight takes G7. Knight takes G7. Ang move dito ay king D8 lang. Yan. Dito naman, hindi problema ng itim yung king move niya kasi meron pa namang C7 square para may matatakasan yung black king mamaya dyan kung sakaling mapasok siya. Tapos, kung sakaling mag-b takes C5, bawi lang yan kasi merong queen C3. After mag-check sa king, kakainin na yung rook, yung bishop sa C5. Di naman pwedeng i-cover yung queen kasi maka-quality down siya. So, yan yung gagawin kapag ka nag-knight takes G7. Ngayon naman, tingnan natin kapag ka F4. Kapag ka magaling ko lang po muna mga berde. Yan. Kapag ka nag-F4 naman, para masuportahan yung kanyang pawn sa E5, meron lang kasing bishop takes E3. Tapos, siyempre babawin, nag-knight takes E3, queen D4, queen D2, queen takes F4, knight takes D5, queen takes E5, queen E2, queen takes E2, bishop takes E2, king D8, nag-king D8 para masuportahan yung C7 square dyan kasi madodouble siya. Tapos nag-castles, D6, rook takes, and bishop E6. So dito, lamang pa din yung itim dito kasi nadoble yung or madodoble yung puti dito. Hindi naman na kasi makakapag knight C7 ang itim dyan. Ang puti kasi kain na yung rook sa F7. So yan yung posibleng variation na mangyayari kapag ka nag-F4 yung nag-F4 yung puti dyan. Ngayon, tignan naman natin kapag ka magbi-bishop D3. Yan. Kapag ka nag-bishop D3 naman, meron lang queen C3. So, check. King F1, bishop takes E3, knight D6, check. Tapos, ang tamang dira dito ay king E7. Yan. Kapag ka king F8 kasi, pwedeng mag queen H5 yung puti dyan. So, may atake sa F7. May mag G6 tapos queen F3. So, hindi pinatatahimik yung side or yung king side ng itim dyan. Kapag king D8 naman, king D8, merong knight takes F7. So, hindi pwede. So, king E7 lang. After king E7, ang tira dyan ay knight F5. Atakas, tapos may king D8, knight takes E3, queen takes E5. May compensation ang puti dito kasi nakauna na siya sa pag-develop ng 2 pieces niya compared sa exposed na black queen. Pero ganun pa man, ang evaluation pa din ng engine dito ay lamang ang itim dito or black is better kasi yung territory niya solid pa din. Samantalang yung king kasi mas pangit yung yung white king dito bali na misplace. Kumbaga naharangan yung kanyang H rook. Yan. So balik po tayo sa may isa pang move. Punta naman tayo sa bishop takes C5 ng puti. Yan. Kapag ka nag-bishop takes C5, meron pa ding queen C3. Yan. Queen C3 tapos king E2. Hindi pwede yung queen dito kasi meron lang queen takes A1. King E2 tapos queen takes A5 pa. So ang tamang tira ay queen E2, queen takes C5, bawi na. May knight D6, check. King F8, F4. Kapag ka nag-queen dito naman, let's say nag-queen dito na, meron lang knight C6. Yan. Knight C6,
queen f4, magmamati pa yung puti dito. Kapag queen f4, meron lang queen takes c2, check, king e3, queen c3, check, bishop d3, at merong depensa na knight takes e5. May depensa na dito, meron pang threat sa bishop sa d3. So yan yung mangyayari pagka nag-queen dito yung puti. Yan. Ngayon pagka knight takes c8 naman, knight takes c8, meron lang knight c6. So dinelay muna yung pagkain sa kabayo dyan. Bakit po kaya? So nag knight c6, knight d6, ngayon tinakasan ng kabayo yung threat sa c8. Tapos nag knight takes e5, knight f5. Kung kanina tinakasan yung threat ng rook dito, tinakasan din yung threat sa yung queen. Tapos dito, ang magandang tira ng black ay rook e8. So sa kakatakas ng kabayo na to, bali nagkaroon ng magandang rook e8 ang itim, tapos mayroon siyang winning chances kasi mamaya baka i-unleash niya yung knight dito or i-unpin niya para may threat sa king. Yan. So balik tayo sa move na f4 after king f8. Kapag ka nag f4, yan. So bali, ang move din naman dito ay knight c6, king f3. So naglalakbay yung white king. Merong f6 para ma-open up yung e-file dito. Yan. Meron lang knight takes c8, f takes e5, f takes e5, knight takes, e5 check, king f4 para matreat niya yung kabayo. Pero exposure din yung white king kasi dito eh. Rook takes c8, king takes e5, rook e8, check, king f5, rook e4, queen f3, tapos queen e7. So dito, bali, winning yung black dito. So nangyari yan sa laban ni Skripchenko versus Kramling noong 1996 sa may Belgrade. Okay, so balik po tayo sa may move na queen takes b2. So ayan po yung tira ng itim na queen takes b2, tapos nagkaroon ng 5 variation yung or 5 move ang puti dyan. So pwedeng dito, ulitin ko lang po, mag-check sa d6 or kakain sa g7, exchange sa dark square bishop, bishop d3, or f4. Yan. So balik po tayo sa may e5. So yan yung variation ng e5. Although mas nakakalamang yung itim. Ang conclusion kasi doon, pabor yung sa itim yung move na e5. Ngayon, ipapakita naman natin ang gagawin ng puti kung sakaling nag-queen takes b2 ang itim dito. So nag-queen takes b2, ang tamang tira naman dito ay knight a4. So threat lang. Threat sa bishop, tsaka threat sa queen. Ngayon, kung sakaling mag-bishop b4, meron lang king e2. So, paano gagawin ng itim sa kabayo niya, tsaka sa queen? Kasi may threat dito, merong threat pa sa knight sa f6. Kung hindi naman siya nag-check yan, let's say nag-queen b4, meron lang c3. So, may problema ang itim dito kapag ginawa niya yung queen takes b2. Yan. Kapag tinanggap niya yung pawn sa b2. So, losing siya dyan kapag tumira siya tumira ng queen takes b2. Tingnan naman natin yung move na knight b3. So, ito, knight b3. Pagka nag-knight b3, merong tira ang itim na bishop b4. Tapos dito,
Didepensahan lang ng puti magbi-bishop d3. Didepensahan niya yung kanyang or susuportahan yung e4 pawn niya kasi may tira yung itim na magna-knight takes e4 kasi nakapin naman yung knight sa c3. Tapos dito, pwedeng gawin ng itim ay mag-bishop takes c3 or d5. So, tingnan muna natin yung bishop takes c3. Pagka nag-bishop takes c3, meron lang b takes c3, tapos d6 para hindi makapagtulak yung puti ng e5. Tapos magka-castles, mayroong knight bd7, king h1, queen c7, at bishop a3. Tapos dito, kung sakaling magka-castle ang or kung sakaling mag-queen takes c3, yan. So bad move yan kasi merong kakainin lang yung pawn sa may d6. Tapos misplace na yung queen dyan. Ngayon, tingnan natin kapag ka nag-castles. Yan, nag-castles. Meron lang f4. So, ito naman yung laban ni Stratescu versus Badea. Kung titignan natin, merong isipin natin na may attacking chances yung white. Pero, sabi naman ni Badea dito, meron lang siyang e5 na move dyan. So, may pawn break siya. Or, yung rook e8. Tingnan natin yung pawn break niya na e5. Kapag ka nag-e5, ang gagawin naman ng puti ay pwedeng mag f5, f5, ito, queen d2, or kakain. Yan. So, tingnan natin kapag ka nag f5 muna. Pagka nag f5 kasi, ang tira lang daw dyan ay rook e8 din. So, equal lang. Pagka nag queen d2 naman, nag queen d2, meron lang rook e8, f takes e5, d takes e5. Tapos, ang evaluation ay equal pa din. Kapag ka nag f takes e5 na, yan, f takes e5, knight takes, knight d4, bishop d7, queen e1, at rook f e8. Tapos dito, medyo mas pabor yung engine sa my black side or black is better kasi meron siyang paparating na d5. Kung saan, kapag ka kinain naman ng puti yan, syempre merong nakahanda ng pang-atake yung itim dyan sa may e-file niya. Nakapwesto na kasi yung rook f e8 niya. Okay? So, tignan naman natin kapag ka nag-rook e8 na diretso. Yan. Kapag ka rook e8 naman, ang plano naman yan ay mag b6. b6 or b6 tsaka bishop b7. Tapos, ang pwedeng gawin ng puti dyan ay knight d4. Yan. Or e5. Pero kapag ka nag-e5 kasi, medyo tagilid siya dito eh. Pag nag-e5, meron lang d takes e5, bishop d6. So ito, may gambit. Kapag ka kinain yan, syempre mag-check or kakain sa h7, tapos kain yung queen sa may d6. Kaya hindi kinain. So nag-queen takes c3 na lang. Queen takes c3, rook f3, e4, bishop takes e4. Kinain yung pawn kasi para may threat sa may queen. Pero ang gagawin dito ay queen c4 lang. So equal dyan. Ngayon, pwede ding palagan ng itim yan, magna-knight takes c4 siya. Tapos kung sakaling kinain na rook takes, meron lang knight f2, king g1, at knight takes d1. So dito, medyo mas maganda yung posisyon ng itim kasi lamang siya ng isang pawn tapos yung pawn islands ng puti dito madami. Isa, dalawa,
Tatlo yung Pawn Islands niya. Samantalang dito, dalawa lang yung Pawn Islands ng itim dito. Okay? So, tignan natin yung Knight D4. Dito kasi nag-E5 eh. Tignan natin yung Knight D4. Yan. Kapag ka nag-Knight D4, meron lang A6. Tapos, Queen D2, B6. So, dito, bali, okay pa din yung black. Medyo pumapalag pa din. Yan. So, yan po ang Gao-Pao variation. Hindi siya gaanong sikat kasi tinitingnan ko din sa internet or sa YouTube. After ko makita siya sa websites, tinignan ko sa YouTube, walang Gao-Pao variation eh. Nakita ko lang siya sa Google. Although maganda din naman siya, playable pa din. Ang kagandahan kasi nito, yung early exposure ng Black Queen. Yan, so may threat siya kaagad sa D2 tsaka D4. Pero ang maganda naman sa puti, isang Knight D3 lang yan. Yan. So sana may natutunan po kayo sa Gao Pao variation. Maraming salamat po.